nagsisimula na. So ipagpatuloy natin dito kung saan ay itong Book of James sa English, Book of, ito naman ay Santiago sa Tagalog. Na kung saan, ito nga, sabi nga rito, sabi nga, isinample dito yung isang baging na tumubo sa tawag na malaking puno. At ito ay mapayapa at lumalago. Kung ang bagyo ay may dalang malakas na hangin, ay nakatutok sa likod ng baging sa malaking katawan ng punong akasya ang nagsisilbing pananggalang. Sa kabilang dako naman, kapag ang malakas na hangin ay paharap sa puno, nangangahulugan ang baging ay tila walang laban sa lantan dito talaga. Ngunit sa halip na ubusan itong masira ay lalo pa ito napapahilig sa puno kumakapit ng mahusay. So, sa iba't ibang kalagayan na maaari natin harapin bilang Kristiyano, anong katiyakan ang maaari nating sandalan? Halimbawa tayo ay malagay sa gitna ng mga tukso at pagsubok, paano tayo mananatiling matatag at may kagalakan sa puso? Na kung saan ito yung tinutukoy dito sa Santiago, na itong mga pagsubok na ito, paano ba tayo magiging matatag sa mga pagsubok? Kasi talagang hindi natin may iwasan ang mga pagsubok. Ang mga pagsubok na yan. Minsan sabay-sabay pa. Diba? Nagyayaya pa eh. Pag dumating yung isa, meron namang isa. Meron pa isa. Pulo-pulo to, diba? Pag dumating sila. Hindi natin alam kung anong gagawin. Diba? Wala ka nang ito. Minsan, kung alin ka na wala ng pera, saka ka naman may sakit. Diba? Nung may sakit ka naman, saka ka naman nabalan ngayon ng mga yung kailangan mo na talaga wala kang malapitan. Talaga, diba? Kumalas ka ba? Jesus name. So, diba? So, yan. Nakikipag-ano sa atin si kasi makagri sa ating alaga. So, yun, diba, na kung saan talagang paano, diba? Paano nga ba magpapatubayan ng mga bagay na yun? So, sabi dito sa Santiago, chapter 1, verse 2 to 11. So, basahin ko na po. Sige, sundan niyo po ako. Magala kayong lubos, mga kapatid, kung may sari-saring pagsubok na dumarating sa inyong buhay. Sapagkat habang sinusubok ang inyong pananampalataya, lalo naman kayong nagiging matatag. Kapag lubos na kayong matatag, magiging sakdal at ganap kayo at wala ng kakulangan. Kung kapo sa karunungan ng sino sa inyo, humingi sa Diyos ang mga pagbigay sa lahat na hindi nakakakilig at siya bigyan. Ngunit kailangan humingi ng mga pananampalataya at walang pag-aalinlangan, sapagkat ang taong nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat ay pinagtatabuyan ng hangin. Huwag niyang asahang tatanggap siya ng anuman wala sa Diyos, dahil wala siyang iisang pasya, wala siyang katatagan sa lahat niyang ginagawa. Dapat na ipagmalaki ng kapatid na mahirap ang kanyang mataas na kalagayan, at ipagmapuri naman ng mayaman ang mababa niyang katayuan. Dahil naglalaho siyang tulad ng bulaklak ng damo, sapagkat kung paanong natutuyo ang mga damo sa matinding init ng araw at nalalanta ang bulaklak at kagandahan nito, gayon din ang taong mayaman, maglalaho siya sa gitna ng kanyang mga gawain. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita na ipinagkaloob sa hapon nito. So sabi dito, magala kayo kung may sari-saring pagsubok na dumarating sa inyong buhay. Paano ka ba naman magiging magalak, di ba? Pero paano kaya ako magiging magalak, di ba? Katulad ng sinampol kanina, yung isang baging, no? Ngayon, kung ikaw ay meron kang alam mo na kinakapitan ka, nandun ka lang eh. Diba? Parang sumasayaw ka lang dun sa. Kasi, kapag yung puno na yon, nakinapitan ng baging na yon, binagyo, ganun lang din eh. Diba? Nakakapit pa rin siya doon, pero hindi siya nalalaglag. Diba? Oo, nandun pa rin. So, kaya nga sabi dito, magalak, diba? Sapagkat kung sinusubok, ano nga ba yung kagalakan nito? Ito yung sinasabi, bakit tayo magalak? Sapagkat habang sinusubok ang inyong pananampalataya, lalo naman kayong nagiging matatag. So, diba? Kasi nga yung baging, kapit siya eh. Diba? So, ganun din tayo. Gusto ng Panginoon maging ganun tayo. Na kung saan ay, yung pagsubok na yon, hindi natin magiging kahinaan natin. Kundi yun ay maging katatagan natin sa buhay na yun. Na ito, sa buhay natin sa mundo. Lord, palakasin niyo po ako.
Nawag akong matalo ng mga problemang ito. Dahil Lord, mas malaki ka dito eh. Mas malaki nga po dito sa problemang ito. Totoo lang po, so ganun ako makipag-usap sa Panginoon. Lord, hindi ko kaya to eh. Bahala ka na dito. Ikaw na yung ano. Ikaw na po yung umayos dito. Talagang hindi ko na po kaya. So, surrender to God, humble yourself to God, na hindi natin kaya yung mga bagay na ito. So, kaya siya yung gagawa ng paraan doon at aayusin niya yung ating puso. Sabi nga, di ba, sabi nga, do not be anxious about anything, but in every prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your heart and your mind through Christ. So, meron tayong kapayapaan sa ating puso. Kapag ibinigay po natin yung mga alalahanin natin sa Panginoon. Bigyan natin yan. Bakit? Mag-iiyak ka man dyan maghapon, mag-iisip ka man dyan, matulala ka man dyan, wala kang magagawa eh. Di po ba? Wala kang magagawa. Isipin mo man ang isipin yan, wala kang magagawa. Diba po? So, pero ang Panginoon meron. Kapag po ibinigay natin yan sa Panginoon, ay meron siyang gagawin doon. Pero kung sabi dito, kapag lubos ka na kayong matatag, maging dal na ganap at wala nang kakulangan, kung sa kapos sa karunungan ng sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos na nagbibigay sa lahat ng hindi, sa lahat at hindi nagkakait ng sino. So kung anong wala natin, sabi nga, kung kapos sa karunungan, di ba? Lord, bigyan niyo po ako ng kaparaanan. Bigyan niyo po ako ng karunungan upang kung ano yung gagawin dito sa problema kung dumarating na ito. So sabi ng aklat na ito, no? Kung saan, paano nga tayo magiging matatag? Isa pamamagitan ng pagsandal natin sa Panginoon. So ano yung gagawin natin doon? Ipanalangin natin, sabi rito. Hingin natin, ano nga ba yung kakulangan natin? Mahina tayo as a human. Mahina tayo. At kailangan natin ng Panginoon. So, ipanalangin natin. Pero sabi niya rito, ngunit kailangan humingi siya ng may pananampalataya at walang pag-aalinlangan. Kaya nga sa ating mga Kristiyano, sa mga tumanggap na, no, wala na dapat yung salitang baka. Baka. Kasi, ay, baka, mamaya, ganun pala yun eh. Ay, kasi ganun eh. Wala na dapat yung ganung term. Pag sinabi mo sa Panginoon, Panginoon, bahala ka na po dito. Tulog na. At is na. Diba? Payapa ka na dapat. No? Pero, yun nga, sa mga problema natin, diba? Na kung saan, ipinanalangin natin yan. Yan. Katulad sa sitwasyon ng isang pamilya. Lord, bahala ka na po dito. Hindi mo naman pwedeng tulugan yan, diba? Nandiyan sa harapan mo eh. Pero, habang nakikita mo siya, pinapanalangin mo siya sa Panginoon. Kung baga habang tinititigan mo doon, baguhin mo po siya. Yung time na nandun siya sa harapan mo, hindi nila alam na pinapanalangin mo siya. Lord, nakikiusap po ako sa iyo. Yung anak ko, ganito po yung sitwasyon. Ayan po siya. Panginoon ko, hindi ko na kaya. Tulungan mo po ako. Alam kong ikaw ang Diyos na mahabagin, mapagpatawad, at hindi madaling magalit. So, bakit po? Kailangan alam natin kung ano yung karakteristik ng ating Panginoon. Kailangan alam natin yung mga pangako din ng Panginoon sa atin. Sabi ng Panginoon sa atin, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. So, yung mga pangako na yun, dapat alam natin. Kaya napaka-importante yung pagbabasa ng Bible. Ay, may pangako palang gano'n ng Panginoon, di ba? Sabi na sa Hosea, my grateful perish because of lack of knowledge. So, namatay yung mga taga-Israel. Bakit? Wala silang alam. Hindi nila alam. Si Judas, bakit na ano siya? Si Peter, ilang beses siya nagkasala. Pero nanghingi siya ng patawad sa Panginoon. Pero si Judas, na-realize niya naman yung pagsisisi niya, pero hindi siya na-repent. Nagpakamatay siya. Bakit? Kasi nga, maaari kasama niya si Jesus Christ, pero wala din yung focus sa aral ni Jesus Christ. Kasi, may temptation eh. May temptation sa utak niya eh. Diba? So, wala din yung focus niya sa sinasabi ng Panginoong Jesus. Nangaral ng Panginoon, pero wala doon. Diba? So, kaya kailangan
natin. Basahin natin ang Bible. Okay, wala kang, hindi mo na mabasa, may audio Bible na eh. So bakit? Yung technology, inalaw ng Panginoon yan eh. Gamitin natin yan. Sa kapurihan niya, hindi yung tayo ang gagamitin ng technology. Like gadget, like cellphone. Hindi pwedeng tayo yung gagamitin ng cellphone na, wow, ito maghapon na lang, di ba? Nakatuto ka dyan, pero iba naman yung pinanonood mo. Diba? So hindi ka lalago. Tukso yun, nandyan yung tukso eh. Ang cellphone temptation yan, sa totoo lang. Minsan, magsishare ako ng umaga. Magsishare pa lang. Ako, sa akin, hindi yan. Magsishare lang ako Magsishare ako ng Word of God sa Facebook. Pero maya-maya, nagbabrowse na ako. Pero pag ano ko sa ops, layas. Naalis ko na yan sa harap ko. Kasi nga temptation. So instead na magtutuloy ka dun sa ginagawa mo pag meditate sa salita ng Panginoon, hindi. Kasi natukso ka na eh. Diba? So yun. So paano nga ba natin yun? So lahat yun ipanalangin natin at huwag tayo mag-alanlangan. Sabi ng Panginoon dito, ni Santiago dito, huwag mag-alinlangan. Na parang, alam mo yung alon? Parang ganon. Na tinataboy sa hangin. Parang ganon yung ating yung ating sa Panginoon. Yung mga ating mga panalangin, huwag ganon. Hindi dapat tayo. Kaya nga, kanina inalis ko yung sana. Huwag sana. Kasi yung sana, pag-aalinlangan yun. So pag sinabi mo, Panginoon, huwag mo naman utusan ng Panginoon, hindi genie ang Panginoon Para napipilitan. Lord, kung luluubin mo, yun ang tamang yun ang tamang Luluubin mo. Lord, luubin mo na magkaroon pa ako ng ang ano ko sa Panginoon, 2020 vision din talaga. Lord, pagkalooban niyo pa ako ng 2020 vision kasi minsan sa sobrang matagal ako sa computer, tapos basa, nagdodoble-doble na. So minsan, gano'n na ako. Lord, bigyan mo pa ako ng So yun na yun. Hayaan mo na kung kailan. Tandaan po natin, ang sagot ng Panginoon, 3 lang. Yes, no, or wait. Pwedeng ibigay na yan sa'yo, ura-urada, kasi kailangan mo, or makakabuti sa'yo. Pwedeng wait, kasi hindi pa yun yung time na pagkakalob sa'yo. And no, dahil kahit maganda yung intention mo, kahit sa'yo, alam mo, mabuti naman to eh. Ba't kaya hindi ako pinagbigyan ng Lord? Ibig sabihin, in the future, hindi yan makakabuti sa'yo. Kaya hindi binibigyan sa'yo. Alam ng Panginoon ko ano mangyayari. Hinarap. Mula nung tayo nandito pa lang sa tiyan ng nating nanay, kilala na tayo ng Panginoon, alam niya na kung ano mangyayari na sa atin. At eto ang maganda, simula pa, hindi aksidente na kayo ay mga nakakarinig ng Panginoon sapagkat pinili po kayo ng Panginoon. Ibig sabihin, sa simula pa, alam na ng Panginoon na itong anak ko na to, itong lalabas na ito, akin to. Puri ng Panginoon doon kasi pinili na tayo. Sabi nga, sa John 15:16, you did not choose me, but I choose you. So, hindi tayo ang pumili sa kanya. Siya ang pumili sa akin. Totoo naman. Bakit? Minsan, pag-isip mo ng umaga, isa mo na lalaki ka, hawak mo na ng cellphone ng tao. Sino inuna? Cellphone. Mabis na magpasalamat. Di ba? Ganun ng tao eh. Yun ang nature ng tao. Hindi hinahanap ang Lord. Pero ang Lord, lagi tayo hinahanap. Kahapon, pagsakay ko, tricycle, lakas ng ulan. Yung driver ng tricycle, nasa backride ako eh. Hindi na ako nagtuloy dito kasi lakas talaga eh. Ngayon, nag-backride ako dahil pauwi na ako. Sabi niya, papatayin talaga kami na itong ulan ng ulan. Kanina, ang init-init. Ngayon, umulan. Talagang papatayin na kami na ito. Sabi pa niya gano'n. Sabi ko, okay lang yan kasi malamig matulog sa gabi. Sabi ko, ay hindi, sa inyo. Oo. Pero kami, mga driver, papatayin kami nito. Hindi, eto na. So, binigyan ako ng conviction ng Lord. Kausapin mo yan. Kasi iba yung deliver niya, papatayin eh, di ba? So, sino bang tinutukoy mo? Sino bang may gawa ng ulan ng init? Di ba ang Diyos? So, binigyan ako ng conviction ng Lord. Naghinay-hinay mo na ako paano sa kanya. So, yun. Siniliwanan ko sa kanya. Kuya, ang ulan at ang init ay galing sa Panginoon. Ngayon, kung ang tao, bakit meron ganyan? Bakit may magkakasakit ka?
Eh di magdasal ka sa Panginoon. Oo. Na huwag ka magkasakit. Bakit may ganyan? Kasi gusto ng Panginoon, mapansin mo siya. Ang mga tao kasi hindi na alam. Na may Diyos pala. Bakit? Pag nagkasakit, ang takbo, albularyo eh. Oo. Pag may problema, takbo tao eh. Diba? 5-6. Bombay. Yan ang takbo eh. Nakakalimutan, may Panginoon. Laki-laki ng langit eh. Nakakalimutan. Di sabi ko sa kanya, kuya, pwede namang hindi ka magkasakit eh. Bakit? Kung maniniwala ka na ang Panginoon nagpapagaling. Kasi siya rin ang may gawa niya. Siya ang may gawa ng langit. Siya ang may gawa ng ulan. Ang init ng araw, siya rin ang may gawa. So, ngayon, kaya bakit tayo may mga ganito? Para lumapit tayo sa Kanya. Matuto tayo manalangin na, Lord, imbis na magalit tayo, hingi natin sa Panginoon na, huwag mo po akong hayaan na magkasakit. Totoo lang. Ako nga, lumalabas ako dyan, mahina ang baga ako. Pneumonia ako nun. Ewan ko ngayon, kung nandiyan pa siya. Bahala siya sa buhay niya, di ba? Sabi ko, Lord, bahala ka na sa akin. Kasi ikaw ang manggagamot ko. Ikaw ang manggagamot ko, ikaw ang vaccine ko, ikaw ang maintenance ko. That is my prayer to God. Wala ka ba ka na? Wala. Nung panahon ng COVID, ako ang runner ni Mama. Ako ang lumalabas. Dahil hindi sa pwede. Wala akong bakuna. Hindi sa natatakot ako, pero sabi ko sa Lord, Lord, huwag mo akong mayang magpa-vaccine. Bakit? Upang sa pamamagitan ng aking buhay, mapatunayan ko sa mga tao, buhay ka. At totoo lang, bakit? Mahina ang katawan ko, may hika ako, may pneumonia ako. Minsan nga na-hospital ako, taas ng lagnat ko, dahil sa pneumonia ko. Alam mo ginawa ng Bernardino, pinalabas ako, bakit? Palabasin mo na to at may pneumonia to, pronto ng COVID. Hindi sinabi na may COVID ako palabasin na. Kasi may pneumonia. Prone ng COVID. Kaya pauwi na, sabi sa asawa ko. Sa gabi lang kami doon. So, bakit? Kasi, sabi ko yun, ang Panginoon, ang kumilos sa buhay. Nung nagkataon na ang mama ko, kailangan kong puntahan ng Montalban, eh, bawal bumiyahin ng walang vaccine card. Dalangin ako sa Lord, Lord, paano na to, Panginoon ko, kailangan ko puntahan si mama dahil kailangan ko siyang samahan sa ospital. Alam mo, may schedule kami ng Miyerkules. Lunes pa lang, nalim ang ban ng card. Inalis. Pwede nang bumiyahe ng walang vaccine. Sabihin niya. Ginagawa ng Ang galing ng Panginoon. Diyos. Yung kumikilo sa Kumikilos sa kumikilos sa buhay natin. Kung ano yung pangangailangan natin. See? Talagang ano ako sa Panginoon, Lord. Parang awa mo na, kailangan ako ng mama ko. Minsan ako, pag meron akong kahilingan sa Lord, hindi lang ako umiiyak yan. Humahagulgul pa ako. Lalo na nandun kami sa ulo. Wala na siya ng madaling araw pasok ako. Mag-isa ako sa bahay, naghahagulgul ako doon. Talagang iniiyak ko yung, sarap ng pakiramdam. Pagkatapos, yung kausap mo yung Lord, tapos nag-ano ka, umiiyak ka na. Talagang lahat ibinuhos mo na sa Kanya. Alam mo, pagkatapos mo, parang wala lang. Masaya ka na. Ayun yung pakiramdam. Kasi naibuhos mo na sa Panginoon. Masarap pausap ang Panginoon. Kesa sa, hindi naman natin sinasabi na huwag ka na mag-ano sa mga tao. Hindi naman ganun. Kasi minsan, yung taong sasabihan mo, may problema pala, hindi rin sa'yo masabi. Dinagdagan mo pa, ano na ngayon? Eh di, kawawa naman yung tao yun. Dinagdagan mo pa yung problema niya. Diba? Kasi, hindi niya lang masabi sa'yo na may problema ka rin. Eh, nagsabi na sa kanya ng problema mo, patay na. Dinagdagan mo pa ng problema. So, ganun yung ano sa atin na kung saan, sinasanay tayo ng Panginoon na sumandal sa Kanya, maging depende sa Kanya. So, Dismilo na ako yung tatanong. sige po, go ahead. Kasi nung isang araw, nag-ikot-ikot kami sa sa SM. Bibili ng kape, bibili Apo. Nabigla ako doon sa may lumapit sa akin. Opo. Binigyan niya ako. Sabi niya, ibili mo ng noodles. Sabi ko, nagulat ako. Dahil hindi ko naman kilala. Opo. Nagulat ako. At Ay, ginamit ano? Sabi ko, huwag ko. Hindi. Sabi niya, sa'yo yan. Sabi niya. Naiyak ako. Sabi ko, bakit? Parang, ngayon nung maiyak ako, umikot ako, hinahanap ko yung mama. Hindi ako kuwan. Pati yung anak ko kasi nabili sila ng noodles. Talagang noodles ang ano. Kasi yun naman ang naalimutan namin
Tapos yun, mamaya-maya, may tumitingin sa akin na babae, yung pala, asawa niya. Nung umupo ako, kasi nga parang sabi ko, hindi ko maubos maisip. But sabi ng anak ko, baka akala nagpapanimos kayo, sabi mo. Hindi naman siguro, hindi naman ako. Nagulat na lang ako, sabi ko. Tsaka maayos naman ang damit mo, di ba? Kung ayos naman ang damit ko. Ngayon nung nakaupo ako, umupo ako kasi hindi ko maubos maisip. Pero umiiyak ako. Sabi ko, "Ay." Nadaanan ulit nila ako. Yung parang mag-asawa sila. Sabi niya, nanay, kasi dalawang beses niya akong inabutan eh. Yung parang umiikot siya. Nahanap ako. Nung una siya, yung mama. Yung pangalo, Sawa. inabutan ako ulit. Doon ako nakita ng anak ko na inabutan. Sabi niya, nanay, idagdag mo yan sa binigay ko sa'yo. Di, nagulat yung anak ko sa sinabi. Hindi na mo kasi alam ng anak ko na binigay. Hindi ako makapagsalita pa. Di, ano yun, sabi ng anak ko. Inabutan ako. Doon na sabi ng anak ko, baka para nagpapalam. Sabi ko, hindi naman siguro. Nung hindi ko maubos maisip. Umupo ako doon sa isang lamesa na may kainan o may upuan. Sabi niya, dumaan sila. Sabi niya, nanay, sa'yo nagbigay sa'yo ulit ng 200 na inabot ko sa'yo. Tapos yung sabing gano'n ng babae, ay, God bless po. Ay, God bless din po sa bigay niyo, sabi ko. Pagpalain po kayo. Pero umiiyak ako. Alam mo na umiiyak ako. Sabi ko, ilang araw ko rin iiyak ko rin. Ibig sabihin sa buhay. Kaya sabi ko, ngayon, inaano ko nga kung anong ano. Ano kahulugan? Hindi. Yung kahulugan nun, ang Panginoon kasi kumikilos sa buhay natin ng tao. Bakit po? Kasi may mga ginagamit sa Ginagamit tao. ano? Nung panahon noon, ang ginagamit ng Panginoon, kung alam niyo yung kwento ni Elijah sa Lumang Tipan, si Elijah ay pinapunta ng Panginoon sa ilang. Pero sino ang nagpapakain sa kanya? Yung uwak. Pero ang uwak, sa bansang Israel, yun ay maruming ibon. Hindi mo pwedeng hawakan. Pero ginamit ng Panginoon yun sa kanya. Bakit? Kasi, ibig sabihin ang pinapakita ng Panginoon na kahit kaaway mo, kayang gamitin ng Panginoon sa'yo. Para lang pagpalain ka. Yan yung ano sa atin ng Panginoon. Kaya nga, ang malungkot sa book ng Ecclesiastes o mga ngaral, na kung saan ang mga taong may pinayayaman ng tao para gamitin sa kanya sa atin ng mga mananampalataya. Pinayayaman sila ng Panginoon. Sabihin, huwag tayo mahingit doon. Kasi ibibigay din naman sa atin yun. Ginagawa ng Panginoon. Yung mga bagay niya. Ganun kabuti ang Panginoon. Ang dapat na natin pasalamatan ay ang Panginoon. Okay, Lagi tayong, thank you, Lord. Lord, we praise you. Pinupuri kita, Panginoon, kasi napakabuti mo, Panginoon. Kasi kahit na, doon nga may nagpatotoo nga sa namin noon na wala na silang kaulam-ulam. Wala na talaga. Ito, nakakatawa man, pero sometimes di mo talaga, yung gagawin ng Panginoon nawalan siya ng trabaho, may sakit asawa niya, lugmok na sila, wala silang ulam that day. Yung pusa nila, may daladalang isang buong bangus. Hindi niya alam kung saan nanggaling. Pero isang buong bangus yun. Saan niya isisole, di ba? May ulam sila. So, ginamit. So, di ba? Sino man yung mga taong yan, kami din. Lord, wala na kaming mga S. Ganun lagi ko. Sabihin, bigas, asukal, gas, lahat ng may S, gatat, lahat. Kaya may tatawag sa akin, Maynila. Ano gigas mo si? Ganun din ako. Bakit? Basta, hindi niya alam ang problema namin. Wala akong pinagsasabihan kundi ang Panginoon. Lord, wala na kaming gas, wala na kami lahat nito. Wala na kami. Pero tatawag sa akin, gigas mo. Sige na, padala mo na. Wala, nakakayat. Hindi, sige, padala mo. Papadala naman sila. So, diba? May mga pagkakataon na gano'n, hindi nila alam ang pero kumikilos ang Panginoon sa buhay natin. Kaya, sabi nga ng Panginoon, huwag tayong mga bagabag, huwag tayong matakot. Kung ang mga maya na hindi nagtatrabaho, so, yung
mga ibon na yan, hindi nagtatrabaho, ay pinapakain ng Panginoon, inaalagaan ng Panginoon, ano pa kaya tayo mga tao, na tayo ay, tayo ang pinaka-the best sa kanyang mga nilikha. Diba? Lalo na tayo mga Kristiyano. So, kaya huwag nating, anuhin, kung ano may yung mga nangyayari sa buhay natin. Maaari, katulad nyo, nangyayari, ay, Lord, ba't ganito? Ba't nawalan ako ng mata? Ba't naisa na lang yung mata ko? So, hindi mo dapat, never question God. Kasi may purpose ang Lord eh. May purpose sa buhay natin. Sabi nga ni Paul, sa kanyang sulat, mas nakakaayag ang kapangyarihan ng Panginoon sa kahinaan natin. Kaya sa oras ng ating kahinaan, kasakitan, Lord, kumilos ka po sa akin. Dahil ang kapangyarihan ng Panginoon ang kumikilos sa iyo. Sinong mata mo? Ang Lord. Sabi ko nga sa inyo noon, 1% paralyzed na ako. Pero until now, Wala rin na. how many years? 10 years? More than 10 years? Pero nakakalakad pa rin ako. Pero ang finding ng doktor, 1%. Pag sinabi 1%, wala ka ng pag-asa Pag-asa. na makalakad. Totoo naman, di na ako nakakaakit ng hagdan noon. Pag umano ko, kailangan ko kumapit para tumayo. At pag nakatayo na ako, hindi naman ako makaupo. Hindi na. Mahirap na para sa akin. Kasi nga, nagkaroon ako ng breakdown sa katawan ko dahil sa nangyari sa akin past. So, lahat nag-breakdown sa akin. So, naapektuhan ang health ko na kung saan lahat ng immune system ko bumagsak. Buti nga ang panahon na yun, wala pang COVID. Dahil kung meron, ako yung unang magkaka-COVID. Dahil nga, bumagsak yung ano ko. So, dahil yun sa problema na nangyari sa akin, hindi madali ang nangyari sa buhay ko, pamilya ko, dahil nawala lahat eh. So, hindi ganun kadali yung pinagdaanan ko. Kaya, yun ang naging resulta. Pero purihin ng Panginoon. Dahil hanggang sa mga panahon na ito, nakakalakad ako. Lord, bigay mo na sa akin mga paa. May time na sumasakit siya, iika-ika na lang ako. Okay lang, sige, ika-ika ako. Sige, sumakit ka hanggat gusto mo. Pero lalakad. Lalakad ako sa Panginoon. Kasi Lord, ikaw ang gumawa sa akin. Alam niyo po ba yung istorya sa Israel? Kung mababasa niyo sa Lumang Tupad, merong book ng Ezekiel na kung saan yung kumakalansay, wala nang pag-asa kasi ang bansang Israel. So, binigay yun ng Panginoon na sa mensahe kay Propeta Ezekiel para bigyan ng pag-asa ang mga Israelita. Dahop na sila eh. Wala na silang pag-asa dahil kinupkup na sila ng iba't ibang bansa. Pero binigyan sila sa pamamagitan ng aral ni Propeta Ezekiel, sa pamamagitan ng mga kalansay. Alam niyo po ba yung aral na yun ay ginamit ko sa sarili ko? Kasi yung mga kalansay, nilagyan ng Lord ng laman, buto, litid, dugo, at hininga. So, ang sabi ko sa Panginoon, Lord, kung kaya mong lagyan ng laman, ang litid, ang mga kalansay na yan, gayon din, iririnig mo ang aking katawan. Kaya mo pong baguhin ang katawan ko kahit nabubulok na ito. Sabi ko nga, ako nabubuhay na lang ako. Dahil sa Diyos. Bulok na lahat. Sabi ko nga, bulok na lahat. Bakit pabaya ako? Pero mo, operada ako. 2 beses ako na-operan, major operation. Wala akong ingat sa katawan ko. Divisoria ako, hakot ako. Wala akong katindi, maghanap buhay doon. Kasi perang, after ako sa pera eh. Kaya nalis lahat ng Panginoon sa akin. Kasi, hindi tayo dapat mag-depend sa pera. Sabi ko nga noon, masaya ako pag may pera ako. Pero pinarana sa akin ng Panginoon na kahit wala akong pera, masaya na ako. Kasi may Kristo. Yes. Kaya bilang pasasalamat sa Kanya, kaya po nangyayari ang mga bagay na ito. Pagbabalik pasasalamat ko lamang po ito sa Panginoon. Yung bahagi din sa mga tao, kung ano yung naranasan ko at yung kumikilos sa buhay ko, yung Panginoon. Kung maranasan ko, sarap po na maramdaman ng Panginoon. Yung umiyak ka sa Kanya, maglambing ka sa Kanya, magsumbong ka sa Kanya. Kasi bakit? Tatay natin siya eh. Pag yung pagod na ako, Lord, akapin mo naman po ako. Kanina, nagpasalamat ako sa Panginoon lahat. Sobrang pagod ko, sobrang lahat ng ano. Pinatulog niya ako kanina bago ako nagpunta rito. At ang pasalamat ako sa Panginoon. Bakit? Hindi ko ugali ang matulog ng araw. Wala akong, kumbaga hanggat may liwanag at hanggat may nakikita akong gagawin, may gagawin ako. May gagawin. So, ganun ako ka-workaholic. So, pero kanina, salamat po Panginoon, pinatulog mo. Naramdaman ko yung bagsak ng katawan mo at ano. Papahinga. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Kasi bakit? Ako nga pag nagkakasakit, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Bakit? Kasi yun ang dahilan niya para magpahinga ako. Kasi nga, ang tigas ng ulo ko. Hindi ako magpapahinga. Yun ang ano. So, purihin ng Panginoon doon sa mga nararanasan natin. Kasi,
Ibig sabihin, kumikilos talaga ang Panginoon sa buhay natin. At alam niyo po ba, hindi lamang sa atin, kundi sa pamilya natin. Kaya tayo, magpatuloy lang. Kasi habang nagpapatuloy po tayo sa Panginoon, yung Panginoon ay kumikilos din sa pamilya natin. Kaya, huwag lang tayo manghinawa. Dire-diretso lang tayo manalangin. Diretso lang tayo ng tiwala sa Panginoon na, Lord, alam ko na kung paano mo ako ginising, ay gigisingin mo rin yung pamilya mo. Tatawagin mo rin yung pamilya mo. Alam niyo po ba ang weakness ko, family ko rin. Kasi sila yung unang nag-persecute sa akin. Sabi nila sa akin, pag yan ang usapan, huwag na tayo mag-usap dahil mag-aaway lang tayo. Para akong sinasabi. Panginoon yan eh. Salita ng Panginoon yan. Tapos gaganyanin mo. Sinaksak ako na. Iyak ako sa Panginoon. Pero alam mo, sabi ng Panginoon sa akin, lagi kong iniiyak yun sa Panginoon. Meron bang nanalangin sa'yo? Sabi niya sa akin. Sabi ng Panginoon sa akin, may nanalangin ba sa'yo? May nangulit ba sa'yo? Na napalapit ka sa akin? Di ba wala? Oo nga naman. Binising niya lang ako. Gumamit siya ng tao, nakaparaan, upang makarinig ang salita niya. Pero, siya pa rin ang kumilos nun. Diba? Kaya, ang panalangin ko, Lord, kung ano man yung ginawa niya po sa akin, alam ko, nagtitiwala ako, nagagawin niyo rin po sa kanya. Kasi hindi pwedeng tayo lang ang marapcho. Diba? Kailangan, or maligtas. Diba? Kailangan kasama ang pamilya natin, mahal sa buhay. Masakit yung tayo, nandun pa sila. Diba? Yun ang pinakaano natin na yung pamilya natin ay maligtas din. Yun ay sa pamamagitan lamang ng pagpapatuloy natin sa Panginoon. Alam niyo po ba, meron din isang nagpatotoo, 5 years na, inaabot ng 15 years. Yung kapatid niya, nung mamamatay na, sakalang tumanggap. At least tumanggap. Diba? Yung isa, 5 years tumanggap. After 5 years nagpanalangin niya. Yung isa, nung mamamatay na, sakalang tumanggap. Pero purihin ang Panginoon, diba? Kailangan tumanggap. Diba? So tayo din, huwag tayong manghinawa na ipagpanalangin natin yung ating mga mahal sa buhay. At ito lang bibigyan ko kayo ng ano. Pag meron kayo na-encounter na kailangan, nalalapit na, at hindi pa siya nakakatanggap, tayo lahat ay may authority na patanggapin siya sa Panginoon bago man lang siya mawala. Kung nandun ka sa sitwasyon na yon, gamitin mo yung authority na ibigay sa atin ng Panginoon. Na tayong lahat ng mga Kristyano ay may otoridad na gawin, na patanggapin ang taong ito, na pakilalanin na si Jesus ang dapat niyang tanggapin, pananampalatayanan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Katulad nung criminal sa krus, na kung saan, ora mismo, isinama siya ng Panginoon sa paraiso. Dahil ora mismo, tinanggap niya ang Panginoon. So, ganun lang. Kaya, kung may ma-encounter po tayong ganun, gawin po natin yun. So, dito tayo bilang pangwakas. Mapalad ang taong nananatiling matibay sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos niyang mapagtagumpayan ay tatanggap niya ang gantimpalang ipinangako ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. So may gantimpala pa tayo. Ang buhay nakaloob ng Diyos kapag nanunukso ang sinuman, huwag niyang sabihin ang Diyos ang tumutukso sa Kanya. So kaya dito po sabi natin kanina, ang tukso or temptation ay hindi galing sa Panginoon din. Kundi yan ay galing sa kaaway upang magkasala ang tao. Sapagkat hindi napatutukso ang Diyos at hindi siya nanunukso. Ang tao ay natutukso kung nahihila at nadadaya ng sarili niya ang pagnanasa. Kapag nagkabunga na ang pagnanasa, nagsisilang iyon ng kasalanan at kinauuwian naman ang kasalanan ay kamatayan. Huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili, mga kapatid. Lahat ng mabuti at sakdal na kaloob ay mula sa langit, sa Diyos na Ama ng kaliwanagan. Hindi siya nagbabago, hindi siya pinagmumula ng anumang kadiliman ayon sa kanyang ipinasya. Ginawa niya tayong kanyang mga anak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo ang maging pangunahin sa lahat niyang nilalang. Tayo ang pangunahin, hindi yung mga hayop na yan sa So tayo ang pangunahin sa kanyang mga nilalang. At maging tayo sa kumbaga mag-depend tayo lagi sa Lord. Huwag nating hayaan na entertain natin yung tukso. Pag yung may nanunukso sa'yo na ikinagagalit mo, higilin mo na. Huwag ka, sa isip ka na lang, manalangin na, Lord, tulungan niyo po akong huwag akong magalit sa tao nito. Parang awa niyo na po. Alisin niyo po ito sa harap ko. Pati kung minyo na lang po yung bibig ko. Diba? Kasi kung papatulan mo yun,
pasok sa pasukan mo sa lang doon. Kaya Lord, pigilan mo po yung taong ito, parang awa mo. Ay, ayusin niyo na lang po yung puso ko. So, kasi yun eh. Ngayon kapag ka, ako nga sa tanang buhay ko, natira ako ng pako, lahat na nandun, gano, mamamatay tao. Makikita mo, araw na araw, nagsasaksakan sa harap mo. May dala-dala yung bituka niya, dadalhin sa ospital. Mga adik, nagaganon doon sa harapan ko. Lahat nandun na. Pero puri ng Panginoon, nirespeto ako ng mga tao. Pero sa ulo, naranasan ko yung duruin at murahin. Totoo lang po. Pero yung naramdaman ko yun, humilito pa talaga. Sabihin, ayan na, ang diablo. Papatulang, biglang kami ng Panginoon sa akin. Kapag pinatulan mo yan, parang ganyan ka na sa ulo. No? Para akong baliw eh. Parang, kasi sinabihan akong ganun eh, para daw ako naman ako. Kasi ako na nga yung tama, ako pa yung nakipag-ayos. Diba? Pero hindi yun eh. Bakit? Sa pamamagitan nun, nagapi natin si Satan. Akala lang nila talo tayo. Pero totoo niyan, si Satan yung nagapi natin. Si Satan yung natalo. Kaya, hindi tayo talunan. Kasi hindi siya nagtagumpay. Kung nagtagumpay siya na nakipag-away tayo, tuwan-tuwa yun. Eh kaso hindi, iyak siya. Pero pagdating ng gabi, Panginoon ko, nasaktan ko. Nasaktan ako, napahiya ako. Hindi yung pinaliwala ng Panginoon. Mahaba na kong kwento kung nasabihin mo pa, pero kumilos ang Panginoon. Doon sa tao. Pero hindi ko pinadalangin yung ikakapaham. Sabi ko lang sa Panginoon, Panginoon, napahiya ako. At nasaktan ako doon sa ginawa. Hindi lang, sinabi ko. Pero kumilos talaga ang Panginoon. Sige po. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, maraming po salamat sa mga salita mo na ikinagkaloob sa amin sa araw na ito. Salamat po sa pagbubulay-bulay nito. At tulutan niyo po, Panginoon, na ito'y maunawaan namin. Baunin namin ito sa araw-araw namin buhay, Panginoon. Ilayo niyo po kami sa mga tukso, magiging sanhi ng pagkakasala namin sa iyo. Palakasin niyo po ang bawat isa sa pananampalataya, Panginoon. At sa oras ng aming kahinaan, pagkatakot, ikaw po ang aming maging punong malaki, Panginoon. Ikaw maging sandalan ng bawat isa, Panginoon, yung sombra. Dalangin ko po ang bawat pamilya na nalalasan, ang pamilya ng merkado, hallelujah, at pagpalain niyo po ng ng kalakasan, pag-iingat, pangangailangan, ang tahanang ito ay pagpalain niyo. Pagpalain niyo po si Rosa at ang kanyang pamilya, ano man yung kanyang kahilingan, Lord, yung kanyang mga hiling sa inyo, Panginoon, bigyan niyo po ito, Panginoon. Kung ito ay naayon sa inyong kalooban, bigyan mo pa siya ng malakas na pangatawan para sa kanyang pamilya at ang kanyang mga anak. Ngayon din si Sister Jane, Lord, bigyan mo siya ng kalakasan, physically, spiritually, ng God, upang magampanan niya yung mga gagawin niya pa, Panginoon, at pagpalain niyo rin po ang kanyang pamilya. At kung ano man yung kahilingan, Panginoon, ng bawat isa, ay kayo na po ang bahalang magtugon nito kung naayon doon sa inyong kalooban. Dalangin ko rin po pagpapala mo sa pamilya ni Nanay Pilar. Lord, kung ano man ang kanyang kahilingan sa tungkol sa kanyang mga anak, na mapalapit sila sa iyo, Panginoon, kanyang mga apo. Panginoon, ipuin niyo po ang kanilang mga puso at isipan o ugat. Baguhin niyo po ito, Panginoon, at ikaw po ang pumilos sa buhay niya. At salamat po sa taong ginamit niyo, Panginoon, kay Nanay Pilar. Salamat po sa buhay nila, Panginoon, na pagpatuloy siya, Panginoon, sa paglago, sa pagkakakilala sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang mapapurihan sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Yes, O God, salamat po ng marami sa oras na ito. Kami po ay patuloy kang tinataas, pinupuri at pinagbubunyi, Panginoon, ang mga salita mong ipinagkaloob sa amin. Yes, O God. Kung may mga karamdaman man, Lord, kung may mga kasakitan man sa bawat isa, Sister Rosa, yung kanyang ulo, pagsakit ng kanyang ulo, Panginoon. Ipuin niyo po ito ng iyong mahabaging kamay at mapagpalang kamay, Panginoon. Hallelujah. Upang malubos nga po ang kanyang paggalingan. Salamat po, Diyos, sa iyo ang papuri at dakilang pagsamba, O Diyos na buhay, dakil at makapangyarihan sa lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, wait lang.